Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran at ng mga kalaban nito, may tatlong tanong na lumilitaw sa isipan ng maraming tao. Unang tanong, kung miyembro ng BRICS ang Iran, bakit tila wala tayong nakikitang malinaw na kolektibong tulong mula sa grupo? Ikalawang tanong, hindi ba ang layunin ng BRICS ay magtulungan ng mga bansang nais magkaroon ng alternatibong balanse sa kapangyarihan ng kanluran? Ikatlong tanong, at kung ganun nga, bakit sa isang kritikal na sandali, tila nagiging tahimik ang ilan sa mga pinakamalalaking miyembro nito tulad ng China, Russia at India? Sa video na ito, susuriin natin kung ano ang tunay na papel ng BRICS sa ganitong krisis at kung bakit ang pagiging miyembro ng isang makapangyarihang bloc ay hindi palaging nangangahulugan na may darating na agarang tulong kapag sumiklab ang tensyon. Kapag naririnig ng maraming tao ang pangalan ng BRICS, iniisip agad nila na parang isa itong malakas na bloc na kayang magtulungan sa digmaan. Wow! Pero sa realidad, hindi ganito ang istruktura ng BRICS. Hindi ito isang formal na military alliance. Sa international politics, may malaking pagkakaiba ang isang economic cooperation group at isang defense alliance. Ang BRICS ay ginawa upang palakasin ng economic cooperation, trade partnerships, development financing, at diplomatic coordination sa pagitan ng mga bansang miyembro tulad ng Brazil, Russia, India, China, at South Africa. Wow! Sa madaling salita, economic club ito, hindi ito military pact. Kung ihahambing natin, ang isang tunay na defense alliance ay may malinaw na obligasyon. Halimbawa, sa NATO, may tinatawag na Article 5. Ang ibig sabihin nito, if one member is attacked, all members consider it an attack on them. Kapag inatake ang isang miyembro, itinuturing ng lahat ng miyembro na para na rin silang lahat ang inatake. Oh no! Ibig sabihin, may legal at military obligation ang bawat bansa na tumulong, kahit pa humantong ito sa digmaan. Sa BRICS naman, walang ganitong kasunduan na tulad ng kasunduan ng NATO. Walang treaty na nagsasabing kapag inatake ang isang miyembro, obligado ang iba na magpadala ng sundalo, magpadala ng armas, o military support. Walang collective defense clause. Walang integrated military command. Walang joint army. Sa katunayan, kahit ng mga miyembro ng BRICS ay may sariling magkakaibang geopolitical interests. Halimbawa, ang India ay may tensyon sa China sa kanilang border disputes. Ibig sabihin, kahit nasa iisang grupo sila, hindi sila automatic strategic allies sa military sense. Ito ang dahilan kung bakit kapag may krisis o digmaan na kinasasangkutan ng isang miyembro, tulad ng nangyayari ngayon sa Iran, hindi otomatikong kikilos ang buong BRICS bilang isang united military front. Ang pinakamadalas nilang ginagawa ay diplomatic statements, economic discussions, o calls for de-escalation, hindi military intervention. Sa madaling salita, BRICS is more about economics than war. Isa itong platform kung saan pinag-uusapan ng trade, currency cooperation, development projects, at global financial reforms. Hindi nila pinag-uusapan kung paano magsasagawa ng joint military operations. Kaya kahit pa miyembro ang Iran ng bloc na ito, hindi ibig sabihin na merong automatic backup army mula sa BRICS. Sa international relations, membership in an economic bloc does not equal a security guarantee. Oh no! At ito ang isang mahalagang punto na madalas hindi napapansin ng maraming tao. The BRICS is a symbol of multipolar cooperation. Pero hindi ito military shield na agad puprotekta sa bawat miyembro sa panahon ng digmaan. Isa pang mahalagang dahilan kung bakit hindi agad nakakakilos bilang isang solidong bloc ang BRICS ay dahil hindi talaga laging nagkakasundo ang mga miyembrong bansa nito. Sa papel, mukhang malakas ang grupo dahil pinagsasama nito ang malalaking ekonomiya tulad ng China, India, Russia, Brazil, at South Africa. Wow! Pero kapag tiningnan mo ang real geopolitics, nakikita mo na bawat bansa ay may sariling interes, sariling kaalyado, at sariling strategy. Sa international relations, may isang mahalagang konsepto. National interest comes first. Kahit magkakasama sila sa isang economic bloc, hindi ibig sabihin na pareho sila ng pananaw sa bawat crisis. Halimbawa, ang India ay matagal nang may strategic tension sa China, lalo na sa kanilang border disputes sa Himalayas. Dahil dito, kahit parehong miyembro ng BRICS ang dalawang bansa, hindi sila automatic na nagtitiwala sa isa't isa pagdating sa security issues. Oh no! May isa pang layer ng komplikasyon
Ang ilang miyembro ng BRICS ay may malalaking economic ties sa Western countries, lalo na sa US at sa Europe. Halimbawa, ang Brazil at India ay may malalaking trade relationships sa Western markets. Kaya kapag may krisis na maaaring magdulot ng confrontation sa West, tulad ng nangyayari ngayon sa Iran, nagiging maingat sila. They start thinking, if we openly support one side, what will happen to our economy? What will happen to our trade and diplomatic relations? Ito ang dahilan kung bakit madalas mong marinig sa international news ang salitang strategic balancing. Ibig sabihin, sinusubukan ng bawat bansa na i-balance ang kanilang relasyon sa iba't ibang global powers. Hindi sila basta-bastang papasok sa isang posisyon na maaaring magdulot ng malaking geopolitical backlash. May isa pang reality na bihirang pag-usapan. Ang BRICS ay hindi monolithic bloc. Hindi ito parang isang organisasyon na may iisang leader na nagsasabing, dapat ganito ang gawin natin. Hindi. Sa halip, ito ay isang loose coalition of very different countries na may magkakaibang political systems, economic priorities, at foreign policy strategies. Kaya kapag may malaking international crisis, hindi agad nagkakaroon ng unified action. Bawat bansa ay nagtatanong muna, ano ang makakabuti sa amin? Ano ang magiging epekto sa aming ekonomiya? Ano ang magiging reaksyon ng ibang global powers? Sa madaling salita, kahit malaki ang potensyal ng BRICS bilang global bloc, ang katotohanan ay internal differences slow down collective action. At sa mundo ng geopolitics, kahit maliit na pagkakaiba ng interes ay sapat na para pigilan ng isang grupo na kumilos bilang isang solidong front. Ito ang dahilan kung bakit kahit may mga bansang malapit sa Iran sa loob ng BRICS, hindi pa rin nagiging iisa ang kanilang galaw sa panahon ng krisis. Bawat isa ay naglalaro ng sariling geopolitical chess game. May isa pang mahalagang dahilan kung bakit hindi agad kumikilos bilang isang bloc ang BRICS kapag may krisis. Mas mahalaga sa bawat miyembro ang kanilang sariling national interests kaysa sa collective action ng grupo. Sa madaling salita, sa international politics, countries don't act based on friendship. They act based on interest. Kapag pinag-uusapan ng geopolitics, bawat bansa ay may sariling calculation. Kahit magkakasama sila sa BRICS, hindi ibig sabihin na pare-pareho ang kanilang strategic priorities. Halimbawa, ang China ay may napakalaking ekonomiya na nakadepende sa global trade. Malaki ang kalakalan nito sa US, Europe at Middle East. Kaya kahit may partnership ito sa Iran, hindi rin ito basta ilalagay sa panganib ang trillions of dollars in global trade relationships para lamang makialam ng direkta sa isang digmaan. Ganito rin ang sitwasyon ng India. Ang India ay may strategic balancing policy. Nakikipag-ugnayan ito sa US, ngunit sabay din itong pinapanatili ang relasyon sa Iran dahil sa enerhiya at transport routes. Kaya para sa India, maintaining strategic balance is more important than choosing sides. Kahit ang Russia na may mas malapit na relasyon sa Iran, ay kailangan pa rin timbangin ang sarili nitong military at economic priorities. Ang Russia ay may sariling mga operasyon at geopolitical tensions sa iba't ibang rehiyon. Kaya kahit may cooperation sila ng Iran sa ilang aspeto, hindi rin automatic na magiging full military partner ito sa bawat conflict na kinasasangkutan ng Iran. Sa madaling salita, kahit nasa iisang grupo ang mga bansang ito, hindi sila isang unified strategic bloc sa lahat ng usapin. Mas tamang sabihin na ang BRICS ay isang platform where countries cooperate when their interests align. Kapag hindi pareho ang interes, bawat bansa ay kikilos ayon sa sarili nitong calculation. Ito ang tinatawag na pragmatic diplomacy. Sa mundo ng geopolitics, walang permanenteng kaibigan at walang permanenteng kaaway. Only permanent interests. Kaya kahit may political sympathy ang ilang bansa sa Iran, hindi ibig sabihin na handa silang pumasok sa isang direktang confrontation na maaaring magdulot ng mas malaking global crisis. At dito nagiging malinaw ang isang realidad ng international relations. Ang pagiging miyembro ng BRICS ay hindi nangangahulugan ng automatic strategic protection. Bawat bansa ay magtatanong muna ng isang simpleng tanong, is this good for our national interest? Kung hindi malinaw ang sagot, kadalasan pipiliin nilang manatiling neutral, diplomatic o limitado lamang ang suporta kaysa makisali sa isang mas malaking geopolitical confrontation. Ang isa pang mahalagang dahilan kung bakit maraming bansa kahit pa malapit sa Iran ay nag-iingat at umiwas sa direktang paglahok sa digmaan ay dahil sa tinatawag na strategic avoidance of direct conflict. Sa simpleng salita, ito ay isang kalkuladong desisyon sa geopolitics. Support where possible,
but avoid being dragged into full-scale war. Sa international relations, may isang prinsipyo na madalas ginagamit ng mga malalaking bansa. Don't escalate a conflict unless your core national interests are directly threatened. Ibig sabihin, kahit may simpatya o partnership ang isang bansa sa Iran, hindi ito agad-agad magpapadala ng sundalo o papasok sa digmaan kung hindi direktang nakataya ang sarili nilang seguridad o ekonomiya. Isipin mo ang sitwasyon. Kapag ang isang malaking kapangyarihan tulad ng China o Russia ay direktang nakisali sa isang military confrontation, maaaring lumawak agad ang laban. Ang isang regional conflict ay maaaring maging global confrontation. At sa modernong mundo, kung saan ang mga bansa ay may advanced missiles, cyber warfare, at nuclear deterrence, ang escalation ay maaaring maging extremely dangerous. Kaya madalas ang ginagawa ng mga bansang ito ay tinatawag na calculated distance. Support without direct confrontation. Maaari silang magbigay ng diplomatic backing, economic cooperation, o political statements, pero iniiwasan nila ang hakbang na maaaring mag-trigger ng direktang sagupaan sa pagitan ng mga superpowers. Kasi gusto nilang panatilihin ang strategic partnership sa Iran, kailangan pa rin nilang protektahan ang sarili nilang economic stability. Ang pag-iwas sa direktang conflict ay hindi ibig sabihin na walang pakialam ang ibang bansa. Ito ay isang deliberate geopolitical strategy. Sa mundo ng diplomacy, may kasabihan, the most powerful move is sometimes the one you don't make. Kaya sa halip na pumasok agad sa digmaan, mas pinipili ng maraming bansa ang wait, observe, calculate, and influence quietly. Ito ang dahilan kung bakit kahit may malalakas na partner ang Iran sa global stage, marami pa ring bansa ang maingat na umiiwas sa direktang military involvement dahil alam nila na kapag mali ang hakbang, ang isang regional war ay maaaring mabilis na maging isang mas malawak na global crisis. At yan lang ang laman ng video natin ito. Kung gusto mo pa ng ganitong malinaw na analysis, i-follow mo na ang Facebook page natin at huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel natin. Kita-kits tayo sa susunod na video.